Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kael. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, may isang manggagamot sa lugar na kung tawagin ng iba ay bigong albularyo. Dahil simpleng hilot at sakit lamang ang kanyang kayang daluhan. Ngunit kung usapin ng sapi, kulam, sumpa at iba pang mabibigat na sakit, hindi niya kayang lunasan. Ngunit kagaya ng sinasabi ng karamihan, hanggat may buhay, hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Tunghayan natin ang kwento ni Elijah at kung paano tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Pasensya na ho kayo kung sa pagkakataong ito, tatanggihan ko na po yung pasyente. Aaminin ko, hindi sapat yung kakayanan ko para tulungan siya. Masyado pong malakas yung nilalang na gumagambala sa kanya. Wika ni Elijah. Kung ganon, bakit ka pa naging maggagamot? Hindi ka naman pala nakakapagpagaling. Makaalis na nga lang. Doon na lang tayo magpunta sa kabilang bayan. Ito ang karaniwang eksena sa tahanan ni Elijah. Nag-iisang manggagamot at manghihilot sa lugar. Matagal na itong nanggagamot. Ngunit aminado ang binata na limitado lamang ang kanyang kaalaman pagdating sa mga sakit. Lalo na kung ang may gawa nito ay mga engkanto. Binata pa lang, tinuruan na ito ng tiyuhin sa panggagamot. Mabilis natuto si Elijah. Ngunit sa kasamaang palad, maagang namatay ang maestro. Kaya hindi nito naituloy ang pag-aaral. Dinala din ng tiyuhin ang kanyang mga aklat at libreta sa hukay. Dahil hindi ito sigurado kung magagamit ng maayos ni Elijah ang mga kaalamang nakapaloob doon. Ngunit gayunpaman, ginampanan pa rin ng binata ang kanyang tungkulin. Sinalo nito ang pagiging manggagamot sa lugar. Kung simpleng hilot lang ay nagagawang gamutin ng binata. Ngunit kapag may mga kinalaman na sa elemento, inaatrasan na niya ito dahil sa kakulangan sa kaalaman. Hanggang sa nagpasya na lamang si Elijah na magpahinga. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, marami pa rin ang lumalapit sa kanya at nagpapagamot. Hindi naman kagad ito matanggihan ng binata, lalo na kapag sinabing wala silang pera para ipambayad sa ospital. Ngunit nagbago ang lahat ng yun nang magpasya ang binatang magsaal sa balutan. Umalis ito sa kanilang bayan. Walang kamalay-malay ang mga kaanak kung saan ito nagpunta. Pinili muna ng binata na magpakalayo-layo at pumunta sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nang mga sandaling yun, pagod na sa paglalakad ang binata. Kasabay pa ng malakas na ulan. Napilitan itong makisilong sa isang lumang bahay. Inakala ni Elijah na walang nakatira sa kubo, kaya tuloy-tuloy lamang ito sa pagpasok. Nagulat naman ang binata nang makita ang isang matandang nakaupo sa harapan ng siga. Napakalakas ng ulan, iho ano? Halika,
Maupo ka nang makapagpatuyo ng iyong kasuotan. Wika ng matanda. Nakatalikod ito sa kanya, kaya hindi nakita ni Elijah ang itsura nito. Medyo madilim na rin ang paligid ng mga sandaling yon. Gawa ng malakas na ulan, kaya nakatago din ang buwan. Maraming salamat, Manong, ha. Pasensya ka na kung basta na lang akong pumasok sa bahay mo. Ang akala ko talaga walang nakatira. Wika ni Elijah. Ayos lang. Hindi rin naman sa akin ang bahay na ito. Halika, saluhan mo ko sa inihaw kong kamote at mainit na salabat. Pasensya ka na ha, at wala akong dalang asukal. Tugon ng matanda. Naupo si Elijah sa tabi ng matanda. Inabutan siya rito ng tasang gawa sa buho ng kawayan. Walang pagdadalawang isip na hinigop ni Elijah ang mainit na laman ng tsaa. Siya nga pala, tawagin mo na lang ako sa pangalang Tatang Julian. Eto, kakaluto lang ng inihaw na kamote. Kumain ka. Halatang pagod ka sa mahabang paglalakbay. Saan ka ba pupunta, iho? Tanong ni Tatang Julian. Ikinagagalak ko kayo makilala. Ako naman po si Elijah. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naghahanap lang din po ako ng lugar na matutuluyan. Tugon ng binata. Naku, iho. Kung ako sa'yo, huwag kang maglalakad ng nag-iisa. Lalo na sa pagpatak ng dilim. Bakit ka ba umalis sa iyong tahanan? Mahabang kwento ho, Manong. Sabihin na lang ho natin na kailangan ko ng katahimikan sa buhay. Naku, iho. Bata ka pa. Bakit parang kagaya na kita ng ninanais? O siya, magpahinga ka na muna. Aba, 8:00 na pala. Kailangan ko na magdasal. Wika ni Elijah. Binuklat nito ang dalang bag. Inilabas ang mga kagamitan. Aba, sa nakikita ko isa kang taong may kaalaman sa lihim na karunungan, ano? Ang mga aklat at medalyong dala mo, ginagamit mo sa panggagamot. Tama ba ako, iho? Opo, Manong. Pero isa ho akong bigong manggagamot. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa bayan namin. Walang bigo sa larangan ng espiritual na karunungan, iho. Hindi mo lang ito napag-aralan ng tama. Maaari ko bang tignan ang iyong libreta? Pag-uusap ng dalawa. Iniabot naman ni Elijah ang libreta sa matanda. Sa isip-isip nito, mataas ang kaalaman ni Tatang Julian sa lihim na karunungan. Base sa kilos at pananalita ng matanda, matatas din ito sa pagbigkas ng mga salitang Latin. Laking gulat pa ni Elijah nang malaman ni Tatang Julian na kulang ang mga dasal sa kanyang libreta. Nako, kaya naman pala, kulang yung mga dasal na nasa libretang ito. Lahat puro simula lang. Wala akong nakikitang saysay sa mga dasal. Sino ba ang nagturo sa'yo? Manong, matagal na hong patay yung taong nagturo sa akin. Tama ho kayo. Hindi nga nakumpleto yung mga aral ko. Dahil isinama niya sa hukay yung karugtong ng mga libretang hawak ko.
mukhang tama naman ang ginawa ng iyong maestro. Itinuro niya sa iyo ang panimula at mga simpleng pamamaraan. Hindi niya ito ibinigay ng buo dahil kampante siyang kaya mo itong dugtungan at lamanan ng panibagong kaalaman. Pero matanong nga kita, iho, ano bang ginawa mo? Manong, ginamit ko naman po yung mga tinuro niyang kaalaman eh. At yun lang din po yung pinagkukunan ko ng mga dasal at orasyong ginagamit ko sa panggagamot. Nakatulong naman ba? Hindi nga po eh. Kaya nga po nagpasya na akong huminto. Dahil sa katagalan ko ng gagamot, hindi ko pa din magawang magpalayas o pumuksa ng mga elementong sumasapi at nanggagambala sa mga tao. Talagang hindi gagana ang mga dasal mo dahil walang mga susi. At yung mga gamit mo, hindi naman angkop para sa mga dasal na ito. Jesus Maria Joseph, ano bang pinagagagawa mo, Elijah? Hindi na ho ako nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan yung mga dasal na yan eh. Gawa ng hindi ko naman po alam kung paano dudugtungan yung mga itinuro sa akin. Hindi mo talaga alam o natatakot ka lang? Hindi ako manggagamot, pero may kaalaman ako sa mga ganitong bagay. At dahil pareho naman tayong walang pupuntahan, bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Nang sa ganon maturuan kita. Sa palagay ko, Manong, huli na po yung lahat para sa akin. Hayaan niyo na po ako, Manong. Tanggap ko na po na isa akong bigong manggagamot. Ay nako, iho, huwag mong sukuan ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Marahil oo, hindi nga umunlad ang iyong kakayahan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na mananatili itong ganon. Nasa iyong pagpapasya pa rin kung pagyayamanin mo ito o talagang titigil ka na sa kagustuhan mo. Pag-uusap ng dalawa. Nagulat si Elijah. Tila alam ng ermitanyo ang tunay na laman ng kalooban. Manong, kung naniniwala ho kayo sa akin, pakiusap, tulungan niyo ho ako. Ito ang naging simula ng muling pag-aaral ni Elijah sa lihim na karunungan. Sa tulong ni Tatang Julian, mas naging malawak ang kaalaman nito tungkol sa mga dasal. Nagagamit na din niya ng maayos ang mga tangang kagamitan. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas. Tila nananariwa kay Elijah ang lahat. Muli nitong inaral ang mga turo ng kanyang tiyuhin. Hanggang sa nagawa niyang dugtungan ang mga dasal na iniwan nito at nagamit ang mga susi. Mukhang marami ka nang natutunan. Ang kailangan mo na lang gawin, ilapat ito sa totoong gamutan. Alam mo, Manong Julian, hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng mga tao sa amin eh. Matagal na panahon ho ako nawala. At sa palagay ko, nakalimutan na din nila ako. Oo, maaring may ilang nakalimot. Pero sigurado ako na meron ding nakakaalala sa ginawa mong tulong sa kanila. Kaya ngayon, sila ang gawin mong kasangkapan upang makilala ng mga tao ang bagong Elijah. Siya nga pala, iho, dalhin mo itong aking tungkod. Wika ni Tatang Julian. Iniabot nito sa binata ang isang itim na tungkod. Simple kung titignan. Ngunit may mga nakaukit sa bawat bahagi nito. Manong, sigurado ho ba kayo? Mukhang mahalaga sa inyo tong tungkod ah.
Tsaka parang mas kailangan nyo to kaysa sa akin. Huwag kang mag-alala, iho. Kaya ko nga ibinigay sa iyo ang tungkod na yan. Dahil mahalaga ito sa akin. Ngayong tapos na ang tungkulin ko. Oras na para ipasa ito sa mas nangangailangan. Ano ho bang ibig niyong sabihin, Tatang Julian? Huwag nang maraming tanong, iho. Umalis ka na. Siguradong nag-aantay na sa iyo ang iyong mga kaanak. Muling wika ni Tatang Julian. Matapos ang pag-uusap na yon, nilisan ni Elijah ang lugar. Muling bumalik sa kinalakhang bayan. Wala man lamang pumansin sa kanya habang naglalakad ito sa daan. Maliban na lang ang aso ng kapitbahay. O puti, ano ba? Ang aga-aga kahul ka ng kahul dyan. Sino ba yung... Teka, Kuya Elijah, ikaw ba yan? Saan ba kayo nang galing? Alam mo bang pinaghahanap ka ng mga taga dito sa atin? Wika ng binatang kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Kael. O Kael, ako nga to. Nagliwaliw lang sandali sa malayong lugar. Kalokohan naman niyang sinasabi mo eh. Paanong hahanapin ng mga tao yung kagaya kong bigong manggagamot? Tugon ni Elijah. Maniwala ka man sa hindi, kuya. Maraming ang naghahanap sa'yo. Nag-aalala pa nga sila eh. Tara, samahan na kita sa inyo. At tignan mo yung itsura mo oh. Para ka ng ermitanyo. Napabayaan mo na yung sarili mo. Napakahaba na ng buhok at saka balbas mo. Huwag mo nang alalahanin ang itsura ko. Wala din namang papansin sa akin eh. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad sa pamayanan, isa-isang naglabasan ang mga tao sa kanilang tahanan upang tignan kung sino ang lalaking kausap ni Kael. Nagulat ang binata dahil isa-isang naglapitan sa kanya ang mga kapitbahay upang mangamusta. Ang ilan ay nagdala pa ng lutong pagkain upang makakain ang binata. Kalaunan, nagsidatingan ang ilan sa mga parokyano nito na dating palaging nagpapahilot. Ano, magpapahilot ba kayo? Nako, sa tagal kong nawala, baka hindi ko na din alam yung gagawin eh. Mabuti pang sa iba na lang kayo magpunta. Wika ni Elijah. Ngunit patuloy sa pamimilit ang mga ito. Dahil nasanay na silang kay Elijah lumalapit. Wala nang nagawa ang binata, kundi harapin ang mga ito. Bago magsimula sa panghihilot, naglinis muna ng katawan ng binata. Habang nagbibihi sa silid, hinawakan ni Elijah ang itim na tungkod na ipinagkaloob sa kanya ni Tatang Julian. Sana naman makatulong ka ha. Nawawala na kasi yung kumpiyansa ko eh. Hindi ko alam kung may kakayanan pa ako manggamot. Wika ng binata sa sarili. Matapos yun, binitbit nito palabas ang tungkod. Sinimulan na ang panghihilot. Nagulat ang binata dahil hindi nawala ang kanyang mga kaalaman. Sa halip, naging mas mahusay ang bawat paghaplos sa katawan ng pasyente. Matapos ang panghihilot, pumasok na ang susunod na pasyente. Hinilot din ito ni Elijah. Habang tumatagal, mas lalong dumarami ang nakapila. Dito nga napatunayan ng binata na totoo ang sinasabi ni Kael. Matapos ang buong araw ng gamutan, nagpasalamat si Elijah kay Kael. Nagulat pa ito nang iabot sa kanya ang sombrero de banig na punong-puno ng barya.
O kuya, iniwanan po ito ng mga tao sa tangan ng bahay nyo bilang pasasalamat nila. Ito Kuya Elijah, tanggapin ho ninyo. Wika ni Kael. Nako, hindi na sana sila nag-abala. Hindi naman ako naniningil eh. Ay nako kuya, kusang loob po na ibinigay ng mga tao yung kaunting halagang yan. Kaya tanggapin nyo na kuya. Sige na nga, maraming salamat din sa tulong mo ha. Pasensya ka na at naabala ka pa. Ayos lang yung kuya. Alam ko na wala kayong kasama dito eh. Wala din naman akong ginagawa sa bahay. Napakadaming tao na dumagsa ngayong araw no? Siguradong bukas wala na yan. Di po natin masisiguro yan kuya. Ngayon pa na nandito na ulit kayo. Sige na po uwi na po ako. Kung sakaling kailangan nyo ng tulong, nandyan lang po ako sa bahay. O sige Kael, mag-iingat ka sa pag-uwi ha. Medyo madilim na. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay diretso nang natulog sa Elijah. Ngunit kinabukasan, nagulat ito nang may biglang kumatok sa pintuan ng napakalakas. Ano ba yan? Sino ba yang ang aga-aga eh? O Kael, ikaw pala. Bakit? Anong nangyayari? Kuya Elijah, kailangan ko po ng tulong nyo. Yung pinsan ko po, sinasapian yata ng demonyo. Demonyo? Paano mo naman nasabi yun? Hindi ko rin po may paliwanag kuya eh. Sumama na lang po kayo sa akin nang kayo mismo ang makakita. Dali-daling hinila ng binata ang kamay ni Elijah. Kagad namang hinablot ng binata ang tungkod. At sa sobrang pagmamadali, naiwanan pa nito ang mga libreta. Pagkarating naman sa tahanan ng pasyente, nakita nito ang napakadaming taong nakikiusyoso. Tumahimik ang buong paligid nang makita nila ang binatang naglalakad. Ang ilan sa mga tao ay biglang nagbulungan. Ngunit sinabihan ni Kael si Elijah na wag na lamang itong pansinin. Tumuloy ang dalawa sa loob ng tahanan. Nakita nito ang dalagang pinsan ni Kael. Nakahiga sa mahabang papag. Sumalubong naman sa binata ang isang amoy ng sinindihang tabako. Kaya natanong nito si Kael kung may nagsisigarilyo ba sa loob ng tahanan. Ngunit ayon naman sa binata, wala ni isa sa mga nakatira doon ang gumagamit ng tabako. May naaamoy talaga akong sinindihang tabako eh. Kael, may nagsisigarilyo ba dito? Wala naman po kuya. Saka wala naman po ako naaamoy eh. Hindi bali na. Alam ko na kung ano ang kakarapin ko dito. At uunahan na kita Kael ha. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko yung ganitong uri ng elemento. Malaki po yung paninalig ko sa inyo kuya. Kaya manalig din po sana kayo sa taglay niyong kakayanan. Wika ni Kael. Napagtanto ni Elijah na tama ang sinasabi ng binata. Sa isip-isip niya, ito nga ang dahilan kung bakit nakilala at nagsanay siya sa ilalim ni Tatang Julian. Matapos yon, nilapitan niya ang pasyente. Sinimulang suriin at hindi nga nagkamali si Elijah sa hinala. Nako, hindi demonyo ang sumasanib kay Ason, kundi isang kapre. Kapre kuya? Paano po nangyari yun? Hindi naman po lumalabas ng bahay yung pinsan ko. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Nasa paligid lang din ng kapre. Natipuhan ng nilalang na yun si Ason. Malalaman natin kung makakausap ko siya. Nako, tinamaan ng lintik. Nakalimutan ko yung libreta sa bahay. Ako na po yung kukuha. Sandali lang naman po ko.
Wika ni Kael. Sabay dali-dali itong tumakbo. Saktong pagkaalis nito, nagkamalay ang pasyente. Ngumiti ng nakakaloko sa binata. Tignan mo nga naman. Ang bigong manggagamot. Anong ginagawa mo dito? Oh, ako nga. Mabuti naman at hindi ko na kailangang mag-usal ng mga dasal. Para pasanibing ka. Ikaw ang dapat kong tanungin, kaibigan. Anong ginagawa mo sa katawan ng dalagang yan? Gusto ko ang dalagang ito. Pero ayaw naman niya sa akin. Kaya sapilitan ko na lang siyang kukunin. Alam mo, abusado talaga kayo mga kapre, no? Pinagsasamantalahan niyo ang kahinaan ng mga tao. Tignan natin kung makakaalis ka ng buhay sa pamamahay na ito. Wika ni Elijah. Hindi malaman ng binata kung saan niya kinukuha ang tapang na sabihin yon sa nilalang. Alam nito sa sarili na wala siyang sapat na kakayanan upang labanan ang ganon kalakas na elemento. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, tila isa-isang dumarating sa isipan ng binata ang lahat ng dapat niyang gawin. Nang mga oras na yun, hawak ni Elijah ang tungkod na ibinigay sa kanya ni Tatang Julian. Pinipigilan ng mga tao ang dalaga para hindi ito makawala. Ngunit napakalakas nito at nagagawang ihagis ang mga kalalakihang nakahawak sa kanang kamay. Inilapat ni Elijah ang hinlalaki sa noo ng dalaga. Sinabihan itong kumalma. Bitawan niyo siya. Hindi na makakakilos ang dalagang yan. Binitawan ng mga kalalakihan si Ason. Nanatili ito sa kinahihigaan habang nakatitig ng masama kay Elijah. Kilala ko ang enerhiyang yan. Isang tao lang ang alam kong nagtataglay ng ganyang kapangyarihan. Sino ka? At bakit hindi mo ipakita ang totoo mong anyo? Di ko alam yung sinasabi mo ha. Pero siguro naman, handa ka nang makipag-usap sa akin na maayos. At ano naman ang gusto mong mangyari? Simple lang, lubayan mo ang dalagang to. At wag na wag mo na uling lalapitan. Paano kung ayoko? Wag mo na akong subukan, kapre. Hindi ko maaaring bitawan ang dalagang ito. At sa ayaw at gusto nyo, dadalhin ko siya sa aming kaharian. Binabalaan kita. Wag na wag mo akong susubukan kung ayaw mong magkaroon ng malaking problema. Inahamon kita, bata. Hindi porket nararamdaman ko sa'yo si Tatang Julian. Matatakot na ako. Alam ko ang katotohanan. Hindi kayo iisa na matandang ermitanyong yon. Nagulat si Elijah nang banggitin ng kapre ang pangalan ni Tatang Julian. Teka, at paano mo namang nakilala ang matandang yon? Magsalita ka! At sinong hindi makakakilala sa taong nagtatangan ng natatanging tungkod na dignom kaysa isang ermitanyo na may kakayanang utusan kami. Pero uulitin ko, hindi ikaw si Julian. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magpanggap. Pagsasalaysay ng kapre. Dito na napagtanto ng binata na hindi lang basta antingero ang matandang si Mang Julian.
kilala itong ermitanyo. Iginagalang ng lahat ng uri ng engkanto dahil sa taglay na husay at lakas sa paggamit ng lihim na karunungan. Kung ganun, nakilala mo na pala yung taong yun? Oo, hindi nga ako si Tatang Julian at magkaiba kami. Pero hindi rin ibig sabihin na wala akong magagawa para parusahan ka. Wika ni Elijah. Biglang bumalik sa kanya ang mga dasal na itinuro ni Tatang Julian. Nagawa niyang gamitin ang kakayanan ng hawak na tungkod. Sa paningin ng kapre, tanging maliwanag na nilalang ang kanyang nakikita. Naaaninag din ito ang tungkod na matandang ermitanyo. Dahilan para makaramdam siya ng takot. Pilit itong nagmamakaawa kay Elijah. Ngunit huli na ang lahat. Pakiusap. Iiwanan ko na ang katawan ng dalaga at hindi na muling babalik pa. Pakawalan mo lang ako. Huwag mo kong papatayin. Parang awa mo na. O ngayon, marunong ka na magmakaawa? Pasensya na. Pero kagaya ng sinabi ko, magkaiba kami ni Tatang Julian. Inilapat ng binata ang dulo ng tungkod sa dibdib ng dalaga. Napasigaw ang nilalang sa loob nito na mistulang nasusunog. Bahagyang umangat ang katawan ng pasyente. Ilang segundo pa ang lumipas. Muli itong lumapat sa papag. Sa pagkakataong yun, mahinahon na ang dalaga at tuluyang nawala ng malay. Naupo ang binata sa tabi ng higaan at sakto naman ang pagdating ni Kael. Kuya Elijah, narito na po yung... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil nakita nitong kalmado na ang lahat at unti-unti na ding nagkakamalay ang pinsan. Hindi na kailangan, Kael. Pasensya na kung pinag-abala pa kita ha. Maayos na ang kalagayan ng pinsan mo. Nakakasiguro din ako na hindi na kailanman babalik pa yung kapring yun. Nako kuya, maraming salamat po kung ganon. Pero paano mo naman natalo yung nilalang na yun nang wala yung mga gamit mo? Sapat na yung malakas na pananalig at kaunting kaalaman. Sige na, magpapahinga lang ako sandali ha. Medyo napagod ako sa laban eh. Pag-uusap ng dalawa. Isinandal na Elijah ang katawan sa kinauupuan. Ipinikit ang mga mata. Ilang saglit lang ay tuluyang nakatulog. Hindi na ginambala pa ni Kael ang binata. Ang pangyayaring yon ang siyang naging mitya upang magbago ang tingin ng mga tao kay Elijah. Bukod sa mas dumami ang mga pasyente nito, kakaibang swerte din ang dumating sa kanyang buhay. Isang mayamang negosyante ang napagaling ng binata at bilang pasasalamat, pinagkalooban siya nito ng malaking halaga. Alam mo Kael, wala na ako malapit na kamag-anak dito sa atin eh. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko sa perang ibinigay ng mayamang negosyanteng yun. Sa totoo lang, ayos na ako eh. Wala na akong hihilingin pa sa buhay. Eh kuya, bakit hindi mo na lang ipundar ng negosyo sa bayan? Nang sa ganun, hindi mauwi sa wala yung perang natanggap mo. Sa palagay ko, magandang ideya yan ah. Pero mas maganda yung naisip ko. Halika, samahan mo ko. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad sila papunta sa kabilang bayan, kung saan nakilala ni Elijah si Tatang Julian. Ngunit nang puntahan nila ang lumang bahay, kung saan namamalagi ang matanda, hindi na nila ito nakita. Kuya, sino po bang hinahanap natin dito?
Luma na yung bahay na yan eh. Mukhang wala nang nakatira sa loob na mahabang panahon. Ganun ba? Isang matandang kaibigan na siyang dahilan kung bakit tinatamasa ako yung ganitong buhay ngayon. Gusto ko lang sana siyang pasalamatan sa lahat ng itinulong niya sa akin eh. Kuya, mukhang wala na siya dito eh. May alam ka ba bang lugar kung saan siya maaaring nagpunta? Hayaan mo na. Nandyan lang yan sa paligid. Halika, maglakad pa tayo sa gawing yan. Patuloy lamang sa paglalakad ang dalawa. Ngunit hindi na nila natagpuan si Tatang Julian. Wala ding nakakakilala sa matanda. Kaya nagpasya na lamang silang umuwi. Sa paglipas ng panahon, patuloy na ng gamot si Elijah. Naging mag-aaral nito si Ason at Kael. At dahil din sa nangyari sa dalaga, nabuksan ang ika-6 nitong pandama. Ginabayan ni Elijah si Ason hanggang sa maging biyasa rin ito sa paggamit ng kakayanan. Mukhang marami tayong pasyente ngayong araw ah. Handa ka na ba, Ason? Oo naman, Kael. Hayaan na muna nating magpahinga si Tio Elijah. Tama ka, Ason. Gamitin natin yung mga kalamang itinuro niya para ipagpatuloy yung kanyang nasimulan. Nang mga panahong ito, nakaupo na ang matandang si Elijah sa isang sulok habang pinapakinggan ang pag-uusap ng magpinsan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kapayapaan ang matanda na tila nakontento na ito sa kanyang buhay. Matapos ang gamutan sa araw na yun, kinausap ni Elijah ang dalawa. Ason, Kael, mahusay ang ginawa nyo ngayong araw. Marami tayong natulungan. Masasabi kong hindi ako nagkamali sa pasyang ituro sa inyo ang aking mga kaalaman. Hayaan yung sa kahuli-hulihang lakas ko, maituro ko sa inyo ang mga huling bahagi ng libretang ito. Hindi naman na po kailangan, kuya eh. Hayaan mong kami yung magpatuloy sa mga aral na to. Hayaan mong punan namin sa sariling paraan yung mga kaalamang ibinigay mo sa amin. Sapat na po yung ginawa mong tulong. Ayoko lang na mga pa kayo sa dilim kagaya ko. Kaya hanggat may nalalabing lakas sa katawan ko, hayaan niyong ibahagi ko ang sikretong ibinigay sa akin ni Tatang Julian. Kael, tanggapin mo ang tungkod na ito. Isang tungkod na gawa sa digno. Ito ang nagbibigay sa akin ng kaalaman at sapat na lakas upang magamit ang kapangyarihan ng mga dasal na nakapaloob sa tungkod. Pero Manong, hindi po ako karapat-dapat na magmana ng tungkod nyo. Ako ang magpapasya at ikaw ang napili ko. At bilang nakakatanda, gabayan mo si Ason ha. Ipagpatuloy niyo ang aking nasimulan na tumulong sa iba nang hindi humihingi ng anumang kapalit at kabayaran. Makakaasa po kayo, Tiyo, na hinding-hindi kami tatalikod sa aming tungkulin. At bilang pagtanaw ng utang na loob, buong puso po naming ipagpapatuloy ang inyong sinimulan. Maganda yan. Malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa. Maraming pagsubok pa kayong pagdaraanan. Ngunit kampante akong malalampasan niyo ang lahat ng yon. Sa gabay at patnubay ng Amang Maylika. Huwag kayong mag-alala. Dahil kahit mawala man ang pisikal kong katawan, hinding-hindi ko kayo iiwanan. Sa pamamagitan ng tungkod na ito, at sa legasiyang iniiwan ko sa inyo, patuloy akong mabubuhay. Pagsasalaysay na matanda,
sabay turo ng puso ni Kael. Hindi inakala ng magpinsan na yun na pala ang huling mga salitang madidinig nila sa matanda. Dahil kinabukasan, natagpuan na lamang itong wala ng buhay. Gayunpaman, masaya ang dalawa dahil alam nilang mapayapa itong tumawid sa kabilang buhay. Sa paglipas ng maraming panahon, naging mas mahusay si Ason sa panggagamot. Nagtapos din ito ng kolehiyo bilang bahagi ng pangako kay Elijah. Samantalang si Kael naman, ito ang nangasiwa sa perang naiwan ng matanda. Nagtayo ito ng negosyo sa bayan. Sa pamamagitan naman ng kaalaman ni Ason, nagawa nila itong palaguin. Sa kasalukuyan, patuloy pa ding nanggagamot ang dalawa. Bagaman abala na sa sariling pamilya si Ason, tinupad pa din ito ang pangakong hindi kailanman tatalikod sa sinumpaang tungkulin sa Diyos. Samantalang si Kael naman, bagaman tumandang binata, naging masaya ito sa tagumpay ng pinsan. At ang lahat ng meron sila sa kasalukuyan ay dahil kay Elijah na nagbago ang buhay nang makilala si Tatang Julian na mataas na uri na ermitanyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Mang Pino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Ng mga panahong ito, matagal nang naninirahan si Mang Pino at Aling Ebi sa bayan ng Samar. Sa edad na 45, si Mang Pino ay nagseserbisyo pa din bilang tanod sa kanilang barangay. Mula sa 19 na taon, ito ang pinagkukuhanan niya ng kabuhayan. Alas 6 pa lamang ng umaga, naglalakad na si Mang Pino papunta sa bahay ng kapitan para magulat sa kung anumang nangyari ng nakaraang gabi. Isa ito sa mga pinagkakatiwalaan sa kadahilanang subok na at napatunayan ang katapatan sa nasabing serbisyo. Magandang umaga, Pino. Pakisabihan mo na lang ang lahat ng opisyales ng barangay na mag-uusap tayo mamaya para sa darating na pista. Pakibuksan mo na din ang bulwagan bago pa mag alas 8. Wika ng kapitan. Kagad namang sumunod si Mang Pino sa utos ng kapitan. At nang hapon ding yun, napagplanuhan nila ng maayos ang lahat na magiging kaganapan sa araw ng pista. Para sa bayang ito, isang malaki at espesyal na kaganapan ang nasabing pista. Bukod sa ipinagdiriwang ang kaarawan ng kanilang bayan, madami ring mga dayuhan ang nakikisalo sa araw na yon. Alas 6 ng gabi na makauwi si Mang Pino sa tahanan, sabay silang naghapunan ng asawa. "Oh mahal, bago ko pumasok ng bahay kanina, napansin ko na parang may lalaking natutulog dyan sa katabing kubo." Wika ni Aling Ebi, asawa ni Mang Pino. Bakanting lote ang nasa tabing bahay ng mag-asawa at may isang maliit na kubo sa loob. Baka naman, isa lang yan sa mga dayuhang nakikipista dito sa atin. Alam mo naman yung mga taga-ibang bayan halos 2 linggo pa bago magbista. Nandito na kagad sa atin. Tugon ni Mang Pino. Hindi naman nag-iingay ang lalaki sa kubo. Mahimbing na nakatulog ang mag-asawa. Kinabukasan, maaga nang muling umalis ng bahay si Mang Pino para maglibot sa lugar habang si Aling Ebi naman
abala sa pagwawalis ng bakuran. Sa buong maghapong yun, napansin ni Aling Evie na walang ibang ginawa ang matanda sa bakanting lote, kundi ang maglinis. Hinayaan niya lamang ito hanggang sa dumating muli ang asawa. Mahal, napansin ko lang, yung matanda sa bakanting lote, parang wala nang ibang ginawa kundi maglinis. Wika ni Aling Evie. Kaya sinilip ito ni Mang Pino sa bintana. Nang makita niya ang matanda sa bakanting lote na nakaupo at mukhang malalim ang iniisip, kaagad niya itong pinuntahan para kumustahin. Magandang gabi po. Ayos ka lang ba? Kumain na po ba kayo? Tanong ni Mang Pino sa matanda na nagpakilala sa pangalang Tiago. Oo naman, iho. Wika ni Mang Tiago ng may galak. Mga ilang palitan lang ng katanungan niya. Kagad namang niyaya ni Mang Pino si Tandang Tiago para maghapunan sa kanilang tahanan. Sa pagsasalo-salo, wala namang napansing kakaiba ang mag-asawa sa matanda. Bagkus ay natuwa pa nga sila sa kabaitang taglay nito. 2 linggo pa ang lumipas. Palagi pa rin nakikipagkwentuhan si Tandang Tiago sa mag-asawa. Kadalasan, sa bahay na rin nila ito naghahapunan at itinuturing na tunay na kapamilya. Hanggang sa sumapit ang araw ng pista. Kagaya ng nakagawian, sa gabi ng kapistahang ginaganap ang sayawang barangay. Tinatawag nila itong baraylihan. Abalang-abala ang mga opisyales ng barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Hating gabi na nang biglang may babaeng nagwawala sa gitna ng napakaraming tao. May daladala itong bote at pinukpok sa ulo ng makakaharap. 2 na ang nasaktan, kaya naman dali-dali na itong inawat ni Mang Pino. Tinitigan siya ng babae ng halos 3 minuto. Matapos ay bigla na lamang kumanta na tila nagdarasal gamit ang ibang lengguwahe. Sa pagkakataong yun, dumating pa ang ibang mga opisyales para tulungan si Mang Pino sa pag-awat sa nagwawalang babae. 3:00 na madaling araw ng araw ding yun. Magpapahinga na sana si Mang Pino nang bigla itong makaramdam ng pagsakit ng 2 binte. Nagsisisigaw ito dahil habang mas tumatagal, mas palala ng palala ang nararamdamang sakit. Hindi malaman ng mag-asawa ang dapat gawin, kaya naisipan itong humingi ng tulong kay Tandang Tiago. Kagad namang hinawakan ng matanda ang 2 binti ni Mang Pino at sinabing, Nako, may nakaengkwentro kang isang manggagaway, iho. Wika ni Mang Tiago. Ikiniskis na matanda ang mga palad. Inilapat sa mga binti ni Mang Pino. Ilang segundo lang ang lumipas. Kagad namang nawala ang sakit na nararamdaman ni Mang Pino. Maraming salamat po, Tay Tiago. Manggagamot po pala kayo? Tanong ni Mang Pino. Pansamantalang lunas lamang yan. Bukas ay sasamahan kita sa totoong makakagamot sa'yo. Tugon ni Tandang Tiago. Kinabukasan, kagad silang pumunta sa kabilang bayan. Hindi man maintindihan ni Mang Pino kung saan talaga pupunta. Buo naman ang tiwala niya sa matandang hindi siya nito dadalhin sa kapahamakan. Nang may makita silang maliit na kubo at may katabing malaking puno ng akasya, kagad itong nilapitan ni Tandang Tiago. Kumatok sa pinto. Laking gulat ni Mang Pino nang ang lumabas.
Walang iba kundi ang babaeng inawat sa pagwawala kagabi. Arsenia, pagalingin mo nga itong si Pino. Kailanman hindi mo ikabubuti ang paggamit ng kapangyarihan mo sa karahasan. Wika ni Mang Tiago. Anong karahasan ang sinasabi mo? Ayaw ko at hindi ko babawiin ang sakit na meron ang lalaking yan. Tugon ng babae. Hindi man naikwento ni Mang Pino ang nangyari noong gabing yun. Alam na ito ni Tandang Tiago sapagkat siya ang pinuno ng mga ermitanyo. Wala nang nagawa ang matanda. Nakipaglaban naman ang manggagaway kay Tandang Tiago hanggang sa magpasya itong bawian ito ng kapangyarihan. Ipinagdikit na matanda ang kamay, hinipan sa gitna at nilapat sa noo ng babae ng nasabing manggagaway. Pagkatapos nun, tuluyang nanghina ang matandang babae hanggang sa nawala ng malay. Tatang Tiago, pinatay niyo ho ba siya? Ano pong ginawa niyo? Tanong ni Mang Pino nang may panginginig sa boses. Hindi. Bukas na yang gigising. Hindi ko pinapalampas ang mga manggagawa na ginagamit ang kapangyarihan nila sa karahasan. Tugon ni Tandang Tiago. Matapos naman ang pangyayaring yun, nawala kagad ang sakit sa binti ni Mang Pino. Pagkarating naman sa kubo ng ermitanyo, may iniabot itong papel na puno ng sulat. Yan iho, pagkumbating dasalang tawag dyan. Yan ang magiging proteksyon mo. Wika ni Mang Tiago. Kinuha naman kagad ito ni Mang Pino at nakinig sa lahat ng bilin ng matanda sa paggamit ng mga kataga. Kinaumagahan, hindi na muli pang nakita ng mag-asawa si Tatang Tiago. Ikalawa, ikatlo, at hanggang sa lumipas ang maraming linggo, wala na ni anino na matanda sa bakanting lote. Nagpasya na si Mang Pino na hanapin ito sa lahat ng kanilang napuntahan. Ngunit bigo pa ring makita si Mang Tiago. Pagkabalik sa tahanan, naabutan niyang namimilipit sa sakit ng tiyan ang asawa. Dahil sa 3 oras pa ang masasayang kung dadalhin ito sa malapit na ospital. Sumagi sa isipan ni Mang Pino na gamitin ang pangkumbateng dasal na itinuro ng matanda. Sa ngalan ni Jesus, sinusupil ko at ginagapos ang lahat ng kapangyarihan at puwersang nasa hangin. Wika ni Mang Pino. Kasabay nito ang pagsigaw ni Aling Evie sa sakit. Ipinagpatuloy lamang ito at tinapos ni Mang Pino ang dasal. Matapos yon, nawala na din ang dinadaing ng asawa. Ermitanyo, totoo ngang ermitanyo si Tatay Tiago. Masayang wika ni Mang Pino. Dahil sa pangyayaring yun, ninais ng mag-asawa na gamitin ang kapangyarihang natanggap ni Mang Pino sa pagtulong sa iba. Magmula ng araw na yon, ang Mang Pinong dating tanod sa barangay, naging sikat na manggagamot. Nang mga panahong ito, dinadayo pa siya ng mga taga-ibang baryo para makapagpagamot. Hanggang sa isang araw, may isang sakunang nangyari sa barangay. Bali-balitang may paghala-galang isang babae sa gabi na hindi nila mawari kung saan nanggaling. Kasabay nito, halos sabay-sabay ding nakunan ang mga buntis sa lugar. Kaya isang gabi, nagtipon-tipon ang mga kalalakihan at si Mang Pino. Dahil sa napakadami nilang nagsama-sama, nahuli nila ang babaeng aswang.
iniutos ni Mang Pino na itali patiwarik ang babae. Kagad naman itong isinagawa ang ritual. Pagkalipas ng ilang minuto, may lumabas mula sa bibig nito na itim na perlas at tuluyang nawala ng malay. Hindi makagalaw ang lahat ng mga oras na yon. Dahil kasabay nito, bigla ding naglaho ang manggagamot na si Mang Pino. Halos mabaliw si Aling Abby dahil sa pangyayaring yun. Kaya ilang taon man ang nakalilipas, palaisipan pa din sa mga tao sa lugar kung nasa na nga ba ang manggagamot na si Mang Pino. Samantalang ang dating sinasabing aswang ay namumuhay naman ngayon ng normal. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.